Pwede po next question kasi Sige po. papatanong lang po ng mama ko kasi nandito siya ngayon. Sige po. Birthday naman po niya. Happy birthday. Magandang gabi po sa inyong mama. Nandiyan po siya. Tsaka yung mga kapatid ko po, dito po namin sinelebrate. Yung tanong niya lang po is, kasi po siya isang Katoliko. Meron po siyang mataas na position sa pagiging Katoliko. Ngayon, nako-confuse siya. Mula nung mapanood niya kasi pinapanood ko siya lagi yung tuwing gabi sa inyo. Nanonood kami laging dalawa tsaka yung mga kapatid ko. Then, ang niya po, nako-confuse siya kasi backslider nga daw siya. Tapos po, siya daw po ay parang nako-confuse mula na marinig niya kayo yung mga rebulto or ganyan. Iniiwasan niya na yon. Ngayon po, siya po ba'y nagkakasala daw kung naging backslider daw po siya dun sa, sa religion niya dati na, na medyo nakikinig na siya sa inyo po. Alam mo yung backslider, no? Kumbaga, paurong yun eh. Di ba? Kaya nga, backslider, hindi naman forwarder eh, di ba? Backslider, kung kukunin mo yung ugat nun, yung root word, nag-backslide, di ba? Nag-slide, pa-back. Alam mo ang kahulugan ng backslider sa Biblia? 7:24 ng Jeremiah. Pakibasa. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso at nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Ayun. Alam mo, yung mga backslider, yung paurong, hindi pasulong, yung ayaw makinig sa Diyos, nagmamatigas ng puso. Yun ang mga pwedeng ituring na backslider. Pero, nakinig ka sa Diyos. Yung aral ng Biblia, napakinggan mo. Natutunan mo ngayong mali pala yung mga ribu-ribulto na yun. Sabi, hindi ka backslider nun. You are going straight forward dahil sumusunod ka sa sinasabi ng Biblia. Hindi ka backslider nun, kapatid. Kasi sumusunod ka sa Diyos eh. Pag sumunod ka sa Diyos, hindi ka naman aatras eh. Hindi ka paurong. Ang Diyos, aakayin ka sa pagsulong sa pananampalataya at sa kabanalan. Susulong ka, hindi ka uurong. Pero pag ang pakikinggan mo, yung mga turo ng tao, mga pinosopya ng tao, makinig as against God, who is cardinal sin. As against God, who is Pope John Paul II telling you to kneel down on these idols? Whose voice are you going to listen to? To whose voice are you going to listen to? Kanino ka makikinig, kapatid? Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Sabi ng Diyos. Tama? Anong larawan ang bawal gawin? Ng anumang wangis na nasa langit o nasa lupa o nasa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Huwag mong paglilingkuran sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuguin. Eto ngayon si Cardinal Sin, nagpagawa ng ribulto sa EDSA. Luluhod ka ba ron as against what God has said? Damn you! Di ba? Pwedeng wala na kaming broadcast bukas. Ma-impluensya sila. Pero, kahit patayin ako ng lahat ng Katoliko, isisigaw ko ang bagay na ito. Mga kababayan, kahit sumpain ako ng lahat ng Katoliko sa mundo, sasabihin ko pa rin, yung mga ribulto nyo, gawa ng mga antikristo, anti-Diyos, anti-Biblia. Ito, magalit kayo sa akin. Ano ba, batayan ko? Biblia! Huwag kang gagawa! Paggawa pa lang, bawal na. Ano ba ibig sabihin ng huwag? Sabi, huwag kang papatay! Ano ibig sabihin? Sabi, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan! Bawal o hindi? Ang titigas ng ulo nyo!
Nakakalungkot. Kaya hindi tumitino ang Pilipinas dahil ang Diyos dito, bato at kahoy. Yan ang Diyos ng maraming tao rito. I'm sorry for you. Magalit kayo sa akin, okay lang. Idemanda kahit ikulong pa ninyo ako. So be it! Masabi ko lang ang ipinasasabi ng Diyos na nasa Biblia. Dahil nahahalata ko, hindi lahat ng mga ngaral magsasabi ng sinasabi ko. Ayan. Kaya ako'y nagsasalita eh. I speak out of faith, not to humiliate or to make an object of ridicule to anyone. Sinasabi ko dahil nababasa ko sa Biblia. Alisin mo ang Biblia, wala na akong sasabihin. Pero samantalang nariyan ang Biblia at ginagamit ng mga paring Katoliko, magunos-dili kayo, bawal gumawa ng larawang inanyuan! Amen! 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 Glory be to God! Amen! Matagal na tayong niloloko niyang mga larawan na yan. Biro mo, kung tawagin mo, Mama Mary, di ang nanay mo, bato. O yun naman tatay mo. Kahoy naman. Di ba? Basa! Pakinggan nyo. Lagay nyo sa screen. Malalaking titik. Jeremias 2:27. Ano sabi ni Jeremias? Ano nagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. Tamo, di ang tatay niya kahoy. Ang nakakapagtaka, ang tatay niya kahoy, ano nanay niya? Tuloy ang basa. At sa bato, iyong ipinanganak ako. Pero mo yun? Anong conjugal ang nangyari ron? Conjugal relationship? Yung tatay, kahoy. Ang nanganak, ang nanay bato. Ikaw, asero. Kaya ang tigas ng puso mo, nababasa na sa Biblia, ayaw ka pang maniwala. Hindi ba? Awawa naman tayo mga Pilipino. Pinaniwala tayo dyan sa mga santo-santo na yan. Ribulto yan eh. Galing sa kahoy at eto, kung meron kayong kahit kapirasong kaalaman sa siyensya at arkeolohiya, hinahamon ko ang mga siyentistang Katoliko. Eto, bibigyan ko kayo ng isang, I will dare you and I will ask your intelligent research about these things. Go back into history. Tingnan mo ang mga artifacts, ang mga fossils, ang mga records sa archaeology na nahukay sa ating panahon. Makakahukay ka ng mga ribulto sa panahon ng Greek. Yung tinatawag na, yung glory that was Greece. May mga iba-iba kasing Diyos ang mga Grego eh. Si Diana, si Mercurio. Nakakahukay ngayon ng archaeologists ng mga gano'n, mga ribulto ni Diana, ni Mercurio, ni Jupiter, etc. Mga dioses ng Grego yan eh. And that is dating back before the time of our Lord Jesus Christ. Now, during the time of Christ, that is 1st century AD, up to the 2nd century, may nahukay na bang ribulto na gawa sa 1st and 2nd century? Kailan nagkaroon na ribulto? On the 3rd, the 4th, the 5th, the 6th, the 7th century. Wala na ang mga apostol sa lupa. Ang naghahari na Katoliko, dun lang nagkaroon ng mga ribulto. Sa panahon ni Kristo, may mga iskultur ba o wala? Meron. Bago nga siya dumating, may mga iskultur na eh. Bakit walang mahukay na larawang inanyuan na that dates back to the time of Christ? Bakit?
sinunod ng mga unang Kristiyano ang direktiba ng Diyos, huwag kayong gagawa ng larawang inanyuan. Yan ang dapat maintindihan dyan. Ay nako, mga Katoliko, mag-isip lang kayo. Mga kababayan Pilipino, wala hong Kristiyanong gumawa na ribulto. Walang prosesyon sa panahon ng mga unang Kristiyano. May nakita na kayo? Pag may nakita kayo, papuputol ko liig ko. Pipirma ako. Kung gusto ni Cardinal Sin, siya pa ang tumaga sa liig ko, payag ako. Dahil may nakita kayo pero wala kayong makikita. Na during the first century of the Christian era, may mga ribulto na nahukay ngayon ng mga archaeologists. Bakit wala? Kasi bawal sa kanilang gumawa. Nung mawala na yung mga unang Kristiyano, pinagsusunog na sa Roma, pinagpapatay na ang nakapamayani na Iglesia Katolika, nag-umpisa na ang mga ribulto. Anong katunayan? Pakinggan nyo. Sa Roma 1:21. Basa. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan. Anong ginawa? At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. What did they do? Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Kita nyo yan, mga kapatid, di ba kayo kinikilabutan, Pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng katulad ng larawan ng tao na nasisira. They have changed the incorruptible image of God into the image made like to corruptible man and to birds and four-footed beasts and creeping things. Sa ilang manon na hinoon silang mga buang. Mga buang, buang murit. Bakit? Ug ang himaya sa dili mamatay nga nga Dios, giilisan nilag mga larawan nga sa may kamatayon nga tao, ug mga langgam, ug mga mananap nga upat, ug tiil, ug mga binuhat nga nagakamang. Ayan. Itro karon la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Anong ginawa nila sa 25? Pakinggan nyo. For they have changed the truth of God into a lie, and worship and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Kay ang tinuod mahitungod sa Dios, ilang giilisan ug bakak, ug mao sa Hinooy ilang gisimba ug gialagaran. Ang binuhat ug wala nila simbaha ug alagara, ang magbubuhat nga mao ang dalaygon hangtud sa kahangturan. Amen. Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrado y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Tayo? They have changed the truth of God into lies. They have served the creature more than the Creator. Kita nyo? Ang sinamba natin, nilalang, hindi yung lumalang. Load tayo ng load sa nilalang. At ang nakakatuwa pa dyan, mga kababayang ganito, gumawa ng sa Ebanghelista, sa Quiapo. Gumawa ng imahen doon. Binihisan. Bihis na, may corona na. Pinukpok ng pinukpok yun. Binutasan yung ulo nun. May corona na, may bis na. Dinala sa pare.
nung makita nung isang sakristan, nagandahan siya, lumuhod. Ay, sabi nung pare, iho, huwag ka lumuhod. Hindi pa nabibindisyonan yan. Kailangan pa palang misahan yun at bindisyonan ng pare para magkaroon siya ng karapatang luhuran. Ang nakakatuwa, nung bindisyonan ng pare, siya unang-unang lumuhod. Hindi ba nakakatuwa yan, ano? Ikaw lang ang nagbigay ng karapatang luhuran, pati ikaw makikiluhod-luhod ka, ano ka? O, di ba? Yun ang nakakatuwa. Ngayon, alam ko magagalit sila sa akin pwede naman akong kagalitan talaga. Marami naman talagang galit sa akin Kaya nga ayokong kumandidato ng pagka-presidente dahil hindi ako iboboto niyang mga mga mahilig sa Diyos-Diyosan Hindi ba, Brother Jose, ano? Pero talagang mali, mga kababayan, mali. Mag-aaral kayo sa siyensya, mag-aaral kayo sa istorya, mag-aaral kayo sa Biblia. Ang mga unang Kristiyano, walang imahen, walang ribulto. Wala sila niyan. Wala silang prosesyon. Wala silang kung ano-ano mga pinaggagawang ganyan. Wala silang rosaryo. Ang rosaryo, kailan lang lumitaw yan. Kaya tayo, nailigaw na nga talaga tayo. Malayo na ang pagkakaligaw natin, mga kababayan Pilipino. Inaanyayahan ko kayo, let us go back to the Bible and let us hear the Word of God which is speaking to our hearts. Yan ang aking anyaya sa inyo. Meron pa po? Thank you very much po. Kung marapatin niyo po, can I have Bible po for my mother? Meron po dyan, meron. Pakibigyan niyo sila. Thank you very much po, Brother. Okay, salamat And more po. power You're welcome. and good health.